Magandang araw sa inyong lahat. Tara na't simulan na natin ang intense na paghaharap ni Vlad at ng Bishop. Halina't simulan na natin. Naniniwala si Father Andrea na isang malaking kahangalan ang ipagpatuloy ang eksorsismo. Para sa kanya, sapat na ang isang tapat na testimonya upang mapatunayan ang kawalang sala ni Vlad. Ngunit hindi nagpapigil ang Bishop. Para sa kanya, hindi na mahalaga kung ano ang sasabihin ng iba. Ang mahalaga ay alisin ang kahit kaunting pagdududa, at sa desisyong iyon, tuluyan niyang isinara ang kanyang isipan sa opinyon ng iba. Habang pinapanood ito ni Joseph, lalo itong nagngit-ngit sa galit. Nakita niya kung paano manipulahin ng Bishop ang sitwasyon upang makuha ang gusto nito. Malinaw na hindi papayag ang matandang iyon na matalo, kahit pa kailangan nitong gumamit ng hindi kanais-nais na paraan. At ang eksorsismong iyon ang pinakamapanganib sa lahat. Kapag isinagawa ito kay Vlad, hindi lang ito isang pagsubok para sa kanya kundi ito ay magiging tatak ng kahihiyan na dadalhin niya habang buhay. Doon napagtanto ni Joseph ang katotohanan. Hindi na hinahanap ng Bishop ang hustisya. Ang layunin nito ay durugan si Vlad at ang sinumang kakampi nito. Mula pa sa simula, ang paglilitis ay isang plano, isang hakbang upang makontrol ang hilaga, at ngayon, halos makamit na iyon ni Bishop Pierre. Sa utos ng obispo, nagsimula ang banal na panalangin. Unti-unting nawawala sa kontrol ang lahat. Sa huling pagkakataon, sinubukan ni Father Andrea na pigilan ito. Ipinaalala niya na may isa pang banal na relikya na maaaring magbunyag ng katotohanan. Hiniling niyang huwag abusuhin ang kapangyarihan ng simbahan. Ngunit ubos na ang pasensya ni Bishop Pierre. Mariin niyang sinagot si Andrea at binalaan itong mag-ingat sa kanyang pagsasalita. Para sa kanya, ang laban sa kasamaan ay isang banal na tungkulin, at sinumang haadlang dito ay kalaban. Iginiit niya na kung malinis ang kaluluwa ni Vlad, wala itong dapat ikatakot, at humarap lamang ito direkta sa salamin. Sa puntong iyon, alam ni Father Andrea na wala na siyang magagawa. Kapag ginamit na ang kasamaan bilang dahilan, kahit ang pagtanggi ay nagiging ebidensya ng pagkakasala. Marahan niyang sinabi kay Vlad ang katotohanan, hindi na mapipigilan ang eksorsismo. Ngunit tiniyak niya rito na nananatili ang kanyang walang katumbas na tiwala kay Vlad. Sa kabila ng lahat na sinabi ni Father Andrea, nag-alinlangan si Vlad. Nainip ang obispo. Bakit ka nagdadalawang isip? Tuloy pa nito, na humarap daw ito sa salamin at nang mapatunayan ang kanyang pagka-inosente. Wala nang ibang pagpipilian. Nang humakbang na sana si Vlad sa salamin. Nagsalita ang boses, sinabi nito na wag daw itong mag-alala at magpatuloy lamang siya. Gaya ng lagi nitong ginagawa patungo sa maningning na liwanag. Uminga ito ng malalim, at lumapit sa relikya. Sa sandaling tumayo siya sa harap nito, nagbago ang lahat. May isang kabalyero ang lumitaw, nakasuot ng puting kapa, ngunit hindi makita ang mukha. Habang ilinaw ang pangitain, muling nagsalita ang boses, at sa wakas, nahayag ang kanyang anyo. Ito ang walang kamatayang kabalyero, ang gabay ni Vlad sa lahat ng oras. Ipinaabot nito ang isang tahimik na damdamin, ang pag-asa ng isang panday na ang simpleng espada na iniwan niya ay hindi magiging hadlang sa kinabukasan ni Vlad. Sa unang pagkakataon, nakita ni Vlad ang boses na matagal na niyang naririnig. Ngumiti ang kabalyero. Ipinagmamalaki niya ang paglago ni Vlad, ngunit alam niyang oras na upang maghiwalay ang kanilang landas. Gusto pa sana nitong bantayan at makita ang kanyang paglago, ngunit tila hindi pinapayagan ang kanyang nais. Upang hindi matuklasan ng relikya ang kanyang presensya, kailangan niyang lumubog sa mas malalim na mundo. Naguluhan si Vlad. Ipinaliwanag ng kabalyero, ang mundo ng mga mandirigma ay parang karagatan. Ang lahat ng narating ni Vlad ay simula pa lamang, panahon na upang mas lumalim pa ito. Ngunit hindi pa handa si Vlad. Sinabi nito na marami pa siyang kakulangan para maabot ang ilalim ng kanyang mundo. Natakot siya sa lakas ng mundong iyon. At sa paglalakbay na kakaharapin nito ng mag-isa, tuloy pa nito, na tanging si Vlad lamang ang makakaabot ng kanyang mundo. Sumagot naman si Vlad at sinabing, baka matagalan pa daw itong abutin iyon, at baka hindi daw nito maabot ang pinakailalim ng kanyang mundo. Ngunit nanatiling kalmado ang kabalyero. At sa huling sandali ay sinabi nitong, naniniwala ako sa iyo. At sa simpleng salitang iyon, ibinigay niya ang lahat ng lakas ng loob kay Vlad. Unti-unti siyang naglaho sa liwanag. Sinubukan ni Vlad na abutin ang boses, ngunit huli na at naglaho na ito.
Wala siyang magawa kundi tanggapin ang pamamaalam. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, at bumalik sa realidad. Buksan mo ang mga mata mo. At tumingin daw ito sa salamin, sigaw ng bishop. Huminga si Vlad ng malalim. At nangako sa sarili, muli niyang makikita ang tinig balang araw. Pagmulat niya, tumingin siya sa salamin. At sa sandaling iyon, sumabog ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa kanyang pagkatao. Nagulat ang lahat, maging ang bishop ay nagulat sa kanyang nakita. Ang buong bulwagan ay napuno ng liwanag, isang liwanag na dalisay, walang bahid ng kasalanan. Ang salamin ay nagningning, parang bukang liwayway. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang himala. Sa labas, gumalaw ang mga ulap. Umikot ang mga ito at bumuo ng isang perpektong bilog sa kalangitan. Ang buong lungsod ay napatingala. Walang sino man ang makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Sa loob ng katedral, tuluyang bumagsak ang kumpiyansa ng obispo. Samantala, si Vlad, sa wakas ay nagsalita. Sinabi nito, na wala daw siyang ginawang mali. Bakit lahat daw sila ay ginugulo at minumura siya ng ganito? Tuloy pa nito, na bakit daw lahat sila ay sinusubukang kunin ang lahat sa kanya. At sumigaw si Vlad, na wala daw itong ginawang mali. Biglang, isang malakas na kidlat ang tumama sa katedral. Tinamaan ang salamin, at mas lalo pang lumakas ang liwanag. Para bang ang langit mismo ang nagbibigay ng hatol. Malinaw ang mensahe, walang sala si Vlad. Habang nagngangalit ang bagyo, nahayag ang katotohanan sa lahat. Ang batang ito, ay ang ipinagmamalaki ng Sora. Matapos ang sandaling iyon, tinitigan ng bishop ang sirang relikya. Napaisip na lamang ito at sinabing, hindi daw ito kapanipaniwala. Ang relikyang pinahiram mismo sa kanya ng batikan, ay nabasag nang makita ang kaluluwa ng isang baguhang kabalyero. Hindi niya maintindihan ang kapangyarihang nasaksihan. Hindi ito masama, ngunit hindi rin banal. At sa kanyang isipan, isang bagay lamang ang malinaw. Kailangan niyang isangguni ito sa batikan. Marahil ay mapupukaw daw ang kanilang interes sa kanilang maririnig. Lumipas ang ilang sandali, isang mensahe ang dumating mula sa San Rosino. Pinasa ng pari ang mensahe at sinabing, ang bishop daw ng Sora ay kailangang magpaliwanag kung bakit binigyan ito ng pardon ang Black Bear, at kailangan din itong magpaliwanag patungkol sa Black Mage. Tuloy pa nito, na kung tumanggi daw ito sa imbitasyon ay magsasagawa daw sila ng imbestigasyon. Nagalit ang bishop, paano dong nagsasalita ng ganun ang mga taga-Hilaga sa isang representante ng batikan. Hindi niya daw ito matatanggap. Isang hamon, isang banta, at doon nagsimulang magbago ang balanse ng kapangyarihan. Nagsalita ang bishop, inutusan nito ang pari na gumawa ng liham at ipadala ito sa Dragon Blood Duke. Samantala, sa opisina ni Joseph, sinabi nito na maaring mag-iwan daw ito ng malalim na sama ng loob kay Bishop Pierre. Sumagot naman si Jaeger, na ang batikan nga daw ay nag-iwan ng malaking kamalian at ito daw ay kalat na sa buong bayan. Ngumiti na lamang si Joseph at sinabing, ang walang hangganang pagkiling ng sentral at ang paghamak nito ay walang kapalit. Tuloy pa nito, na hindi na rin daw masama, dahil hindi daw naging mahirap ang pagkuha ng suporta mula sa San Rosino sa mga pampulitikang batayan. At ngayon, unti-unting nabubuo ang isang mas malaking plano. Ang Hilaga ay nagkakaisa, at sa unang pagkakataon, may kakayahan silang lumaban. Tinanong ni Joseph si Vorden kung kamusta na daw si Father Andrea. Sumagot naman si Vorden, na wala naman dong problema at ito daw ay nagpapahinga, ngunit marahil daw ay mananatili ito sa kama ng ilang araw. Tuloy pa nito, na sumugod daw siya rito habang binabagtas ang isang malakas na blizzard sa kabila ng mahina nitong katawan. Inutusan nito si Vorden na pakitunguhan daw ito ng buong pag-iingat. At kung maari daw ay wag muna itong pabalikin sa Varna nang hindi pa humuhupa ang taglamig. Napaisip si Joseph na kahit ginamit nila si Vlad bilang palusot para dalhin siya dito, ang kanyang presensya ay sapat na upang matakot ang bishop. Tuloy pa nito, na kilang kilala daw ito at walang sinumang magtatanong kung ito ang magiging susunod na bishop. Habang nag-iisip si Joseph, ay may biglang kumatok sa pintuan, ito pala ay si Vlad, kasama si Jaeger at Vorden. Nagsalita si Joseph at sinabing, ano daw ang kanyang gagawin kay Vlad. Yumuko na lamang si Vlad at humingi ng paunawa. Tuloy pa nito, na mas gusto daw niya ng isang resulta at hindi plano lamang. Ngunit palagi daw itong hindi mahuhulaan, kahit sa simula pa lamang daw ay lagi na itong pabago-bago at hindi na ito nahuhulaan.
Saad pa ni Joseph, na ang batikan daw ay pinagmamasdan ka na ng mabuti, kung tutuusin ay namagitan daw si Vlad sa kanilang operasyon. Humingi ulit ng tawad si Vlad sa kanyang nagawa, ngunit nagpatuloy sa pagsasalita si Joseph. Kunin daw nito ang kanyang gantimpala, ito daw ay ang kanyang allowance. Hindi daw ito ang kanyang sahod, bagkus ito daw ay isang gantimpala sa kanyang mga nagawa. Naalala naman ni Vlad noong sinabi ni Vorden ang patungkol sa price of honor at patungkol sa gantimpala. Sinabi ni Joseph na ito daw ay may lamang 300 ginto. Nagulat si Vlad sa sinabi ni Joseph. Tinanong nito kung bakit masyado naman dong malaki. Sumagot naman si Joseph na sinali na daw nito pati noong nagtrabaho pa ito sa kanya, tuloy pa nito, na ngayon daw ay isa na itong kabalyero, ay nararapat lang daw na kunin nito ang lahat ng kanyang mga nagawa. Masigla namang nagpapasalamat si Vlad kay Joseph, ngunit pinaalala ni Joseph na bilang isang kabalyero, ay dapat matuto itong gampanan ang kanyang responsibilidad. At dito ay sinabi ni Joseph, na ang kabalyerong si Vlad ay binaliwala ang pardon na dala ang kalooban ng Diyos. Ito daw ang maliwanag na pagkakamali ni Bishop Pierre. Sa makatuwid, ay dapat daw itong managot. At dito ay sinabi ni Joseph, na ang kabalyerong si Vlad ay kanya nang papalyasin dito sa lugar ng Sora. Nabigla si Vlad sa kanyang narinig. Lumaikit na lamang si Yeager at Vorden sa sinabi ni Joseph. Tila naguguluhan na si Vlad at hindi makaimik. At dito ay sinabing, wala na silang magagawa. Kahit sa isang pagkakamali ay magresulta ito ng dahilan upang magkaroon ng dahilan ang batikan. Ang bishop at ang batikan ay muling magpapakita ng kanilang mga pangil sa iyo. Sa kabila ng kanyang tagumpay, ipinataw ang kanyang kaparusahan. Isang linggo, iyon na lamang ang natitirang araw sa kanya. Habang nangyayari ito, biglang bumalik ang alaala noong ito ay nagtatrabaho pa lamang sa Rosa's Smile. May mga lalaki na nagtatanong kung mayroon daw itong 100 ginto, ano daw ang gagawin nila dito. Nagsalita ang isang lalaki, na bibili daw ito ng lupa at bahay at maninirahan ng matiwasay. Mas maayos pa daw ito kaysa humawak ng espada. Tinanong nito si Vlad kung may 100 ginto daw ito, ano daw ang gagawin niya dito. Sumagot naman ang batang Vlad, na sino naman daw ang magbibigay sa kanya ng ganoong kalaking halaga. Sumagot naman ang lalaki na wala daw itong kwentang kausap. Ngunit nagsalita pa rin si Vlad, kung may 100 daw ito na ginto ay ipangbabayad niya daw ito sa kanyang mga utang. Nagulat ang lalaki dahil sa kabila ng kanyang kabataan, ay may ganito na daw itong kalaking utang. Sumagot naman si Vlad na hindi daw ito utang sa pagsusugal, may ilang bagay lang daw itong kailangan niyang bayaran. Bago siya tuluyang umalis, bumalik siya sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, ang lumang inn. Tahimik niyang iniabot ang 5 gintong barya kay Marcela, hindi bilang utang, kundi bilang pasasalamat. Isang paraan upang ibalik ang kabutihang minsang ibinigay sa kanya. At sa kanyang pag-alis, wala siyang dalang galit, tanging pasasalamat, at isang pangakong pagbabalik. At dito nagtatapos ang ating kwento. At kung nagustuhan nyo ito sanay mag-iwan kayo ng like, at mag-subscribe na din kayo dahil malaking tulong na ito sa ating channel. Hanggang sa muli.